Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ulitin natin, salamat at tayo'y pinagpala ng Diyos. Gawin mong personal, salamat at ako'y pinagpala ng Diyos. Ulitin natin, salamat at ako'y pinagpala ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ikaw, aming Ama, ang nagbibigay ng buhay. At sa bawat aming paggising, pinupuno mo kami ng walang hanggan mong pag-ibig. Sa panimula pa lamang ng bawat araw kami nag-uumapaw na sa iyong pag-ibig, kaya kami ay marunong umibig. At nakikilala namin ang iyong katapatan, nakikilala namin ang iyong labis na pag-ibig sa amin at kasapatan. Hindi mo kami pinagkukulang, sapagkat ikaw ang nagpapaligaya sa amin. At muli ang aming pagpapasalamat na tigib at umaapaw sa aming puso at pinapahayag ng aming labi. Salamat, aming Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. So ang Diyos po ay napakabuti. At ang titulo po ng mensahe sa paghahanda para sa Rapture Day, the stronghold of the presence of God. The stronghold of the presence of God. Kailangan po na ikaw ay may kuta sa iyong buhay. So, stronghold of the presence of God. Nais kong inyong maunawaan sa Deuteronomy 28:13, nais kong iyong paulit-ulitin sa iyong sarili, sa harapan ng salamin, sa bawat maghapon na ikay nabubuhay, sabihin mo po yung bahagi ng Deuteronomy 28:13. And the Lord shall make thee the head and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day to observe and to do. So paano sila gagawin ng Panginoon na ulo at hindi buntot? At kapag sila, ang Israel, ay ginawa ng Diyos na ulo at hindi buntot, sila ay tanging nasa ibabaw lamang. So pansinin po natin, ano ang ibig sabihin na tayo'y laging nasa ibabaw lamang? So alin po ang mahirap, nakatingala o nakatungo? Alin po ang mahirap, nakatingala o nakatungo? Mas mahirap po ang nakatingala, nakakangawit sa batok. Kaya nga, unawain nating mabuti, we are above only, not beneath. So paano kang magiging nasa ibabaw? Kailangan ito ay matutunan natin dahil ang ulap po ay nasa ibabaw. Ngayon nating unawain, and thou shalt never be beneath. So yun pong word na never ay walang pagkakataon at walang panahon na ikaw ay mapapasailalim. Never. Ito po ay definite. Hinding-hindi ka mapapasailalim kung makikinig ka sa mga utos ko. Madali po ang umibig sa Diyos.
Pero laging tandaan po natin na ang pag-ibig po sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod. If you love me, you will obey my commandments. Kaya hindi ho pwedeng sabihin, iniibig ko ang Diyos. Kailangan pong ito ay merong katibayan na iniibig natin ng Diyos sapagkat dapat ikaw ay umiibig din sa iyong kapwa, lalo na sa iyong mga kaaway. Hello? Kailangan magsanay tayo na hindi baling awayin tayo, pero wag natin silang papatulan sapagkat tayo ay nasa ibabaw, hindi tayo kapantay nila. Amen po ba? Demons cannot possess us, but they can harass us. Unforgiveness will give an opportunity to demon spirit to harass us. Pero nais kong inyong maunawa ang mabuti, you are the head, not the tail. Ngayon ito po ay lumang tipan. Sa bagong tipan po, ikaw at ako ay nasa ulap. Praise God. Tingnan po natin sandali sa Ephesians 2:7. Ipakikita ko po upang maunawaan ninyo that you will not work out para ikaw ay mapasa ibabaw. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Verse 8. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So atin pong unawaing mabuti, dito po sa ating Triple Waves Nights of Revival, nais kong inyong maunawaan ang tatlong tambalan. Asking, seeking, and knocking. Ano pa po ang tatlong tambalan? Mercy, grace, and favor. Ano pa po ang tatlong tambalan? Nais kong matutunan natin ang kahalagahan ng waves. Laging tatlo po itong magkakasunod. So, love, obedience, and then blessing. Love, obedience, then blessing. Kaya nga, kung atin pong uunawain, ang rapture day po ay kusang darating na hindi mo namamalayan sapagkat walang nakakaalam ng takdang oras. Hindi ka po naghihintay sa rapture. Ikaw po'y abala sa pagsunod sa iyong Panginoong iniibig. Amen po ba? So, punong-puno ang ating puso at ang ating kamay ng paggawa sa pag-abot sa mga nilikha na kailangang mailigtas. Ikaw po ba ay nagliligtas? Tingnan mo ang iyong katabi at tanungin mo siya, may nailigtas ka na bang kaluluwa? Hello? So the stronghold of the presence of God. Sa Tagalog po ang stronghold ay kuta. Hindi po kuta kinabalo, kundi yung kuta na ang ibig sabihin, ito po ay isang matibay na depensa. Ngayon natin pong unawain, bago natin maintindihan ang kuta. Pero ang tiyak ko, tayong lahat ay ulo at hindi buntot. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, ang tiyak ko, tayo ay ulo at hindi buntot. Amen po ba? So, pansinin natin, grace, faith, and gift. Grasya, pananalig, at regalo. So, ating unawaing mabuti, wala tayong tatrabahuhin para sa kabutihan ng Diyos. Ang ating gagawin lamang ay sumampalataya sa kabutihan ng Diyos ay nasa atin at hindi malayo sa atin. Kaya bakit ikay ulo at hindi buntot? Bakit tayo ulo at hindi buntot? Sa John 11 o 17:22, ito po ang dahilan kung bakit ikay ulo. It is not our good works. We are the head and not the tail. You know why? And the glory which thou gavest me, I have given them. So, ibinigay po ni Jesucristo sa iyo at sa akin ang kanyang luwalhati. Hello? So, you are covered with the glory of the Lord.
I have given them. So ang given po ay ginawa na, nangyari na. Kaya hindi mo alam araw-araw, ikaw ay puspos ng glory ng Panginoon. At kaya hindi mo alam na ikay puspos ng glory dahil kung ano-ano ang iyong iniisip at ang kadalasang iniisip ng mga Kristiyano ay yung wala sa kanila. Huwag mo nang pagpapansinin yung wala. Ang iyong gamitin ay yung nasa iyo at yung wala ay malalagyan ng meron. Amen po ba? And the glory which thou gavest me, I have given them. So yung luwalhating ibinigay mo sa akin, Ama, ibinigay ko sa kanila. Wow! Bakit? That they may be one even as we are one. Ano ang layunin ng glory? So that we may be one. Na hindi ako sa ganitong simbahan, hindi ka sa ganyang simbahan, pero anuman ang pangalan ng ating simbahan, magpatuloy ka lang. Amen po ba? Magpatuloy ka lang, huwag kang aalis doon sa iyong kinaroroon ng simbahan, sapagkat darating ang isang araw, aalisin ang mga pangalan, isang pangalan na lamang ang matitira, ang pangalan na nasa ibabaw ng lahat ng pangalan, ang pangalang Jesus. Oh, glory! Kaya nga unawain mong mabuti, ano ang ating panahon? Ang panahon natin ay panahon na malapit nang dumating ang katuparan ng pangako ng Panginoon. Oh, sa Psalms 86, 11 and 12, matuto po tayong manalangin. Alam kong nananalangin tayong lahat. So ito po ay isa sa magandang panalangin. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truths. Unite my heart to fear thy name. So ano po ang ating dapat na ginagawa araw-araw? To fear your name. So turuan mo ako sa iyong daan, O Panginoon. Ako ay lalakad sa iyong katotohanan. Kaya pag-isahin mo ang aking puso para katakutan ko ang iyong pangalan. And then sa verse 12, I will praise thee, O Lord my God, with all my heart. And I will glorify thy name forevermore. The glory that you has given me, I gave to them. And that we glorify His name. So paano natin luluwalhatiin ang pangalan niya? Ano ang gagamitin natin? Yung luwalhati ng Ama na ibinigay kay Jesus, ibinigay sa iyo at sa akin. Without the glory, we cannot glorify Him. Amen po ba? Without His love, we cannot love Him. Without His mercy, we cannot be merciful toward others. Without His compassion, we cannot be compassionate to any person. Kaya laging tayo po ay nandun sa receiving end so that we can transfer it to the next person that is nearest to us. Na ating ilalagay po ito. Ibibigay po natin ito. Kaya nga unawain nating mabuti, God is preparing a people, an end-time people, that will be strong in the presence of God. Magiging matibay at malakas na nabubuhay sa presensya ng Diyos. Iyong ipahayag ang aking sasabihin. Ilakas mo ang iyong boses. I declare that the Lord will make me the head and not the tail. And I only will be above. And I will never be beneath. If I listen to the commandment of the Lord, my God, and do it. Kaya nga ating unawaing mabuti. Let us give God our undivided attention. Ibigay natin sa Diyos yung hindi nagpapabago-bagong pansin. Kailangan tayo ay nakatuon na ang ating buong buhay ay nagpapahalaga sa Diyos. Kailangan sinasamba natin ang katapatan ng Diyos. Kailangan sinasamba natin ang kabutihan ng Diyos. Laging tatandaan po natin
na kapag tayo po'y may takot sa Diyos, yung takot na yun ay dadaloy sa ating mga mahal sa buhay. The fear of the Lord will pass through us and it will spread. Amen po ba? At kapag ang takot ng Diyos ay ating ipinagpatuloy, magiging tayong malinis at ang mga mahal natin sa buhay ay magiging malinis because the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the fear of the Lord maketh someone clean. Naglilinis po ang takot sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi ka natatakot dahil baka hindi ka pagpalain ng Diyos. Ang takot po ay mataas na pagsamba at paggalang. Nais kong inyong maunawaan, sigurado ka sa rapture day. Sabihin mo sa iyong katabi, sigurado ka sa rapture day. Kung bakit nagikang sigurado, bahala ang Diyos. Basta ipinapahayag ko lamang na ang lahat ng sumasampalataya kay Hesus Kristo, John 11:26. This is the assurance of belonging to the rapture day. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Pinaniniwalaan nyo ba ito? Talatang ito? Ang sino man, wala pong pangalan, wala ring lahi, wala ring kulay ng balat. And whosoever liveth and believeth in me, sino ang paniniwalaan? Si Jesus. So, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Laging tandaan mo yung never, hindi mangyayari. So, hindi ka mamamatay. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka mamamatay. Praise God. Katawang lupa, babalik sa alabok, pero hindi ang iyong espiritu at kaluluwa. Paano mo matitiyak na ikay buhay? Dahil dumadalo ka ng revival. Amen. Dumadalo ka ng Sunday service. Amen. Hallelujah. At mahal na mahal mo yung katabi mo. Kahit hindi mo kakilala. At ikaw ay naghahangad na yumaman para pagpalain mo yung mga wala. Amen po ba? At doon sa iyong magandang hangarin, ikaw ay tutumbukin ng pagpapala ng Diyos. Hindi ka naghahangad na yumaman para magkabahay ka. Naghahangad kang yumaman para matustusan mo ang gawain ng Panginoon. At sa pagtustos, bibigyan ka ng Diyos ng bahay. Amen po ba? Yung iba bahay agad ang iniisip. Huwag mo munang isipin ng bahay. Ang isipin mo muna yung pinagagawa ng Diyos nung sabihin ng Diyos kay Solomon, ipagawa mo ako, ipagtayo mo ako ng templo. 7 years na itinayo ni Solomon ng templo. At nung may tayo niya ang templo, binigyan siya ng bahay. 13 years niya tinayo. Ibig sabihin, mas malaki ang pagpapala kapag sinunod ang Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, nakaamba, nakatakda, ang buhos, ang agos ng malaking pagpapala. Amen. So, ang tanong ng Panginoon, believest thou this? Pinaniniwalaan mo ba yung iyong naririnig ngayon? Alam mo, sa talinghaga ng maghahasik, may ibon po na tumutuka dun sa binhi na nahasik. Paano matutuklaw ng ibon yung iyong narinig ngayon na ang lakas ng boses mo? Amen! Tapos paglabas, pambihira si Pastor Greg. Paano mangyayari? Matanda na siya. Paano mangyayari? Ang sweldo lang niya, minimum wage. Yun po ang nagiging pagnanakaw ng kaaway. Ang pagpapala po hindi sang-ayon sa iyong effort. Ang iyo pong pagyaman ay hindi sang-ayon sa iyong laboring. Nagsisimula po ang kasaganaan ay sa paniniwala sa salita ng Diyos. Amen po ba? Never doubt the Word of God. Always believe the Word of God, and the Word of God, God will make it good. Paniniwalaan mo lang. Kung paano, hindi ko rin alam, pero pinaniniwalaan ko, kaya tuloy-tuloy akong maligaya sa buhay. Amen po ba? So believe in me, and you will never die, says Jesus. And then sa verse 27, she said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.
So, ang atin lamang pong gagawin ay magpatuloy tayo. Di magbabago. Sabihin mong lagi ang debosyon mo sa Panginoong Hesukristo na ikaw lamang at wala ng iba, akong iibigin, sasambahin at paglilingkuran at ito'y ikinatutuwa ng Ama. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Iisa ang hinahangad sa atin ng Diyos. Ang dakilang utos ay ibigin ng Diyos at ang ating pag-ibig ay sa pamamagitan ng anak at mag-iibig natin ng Ama sa pag-ibig na dalisay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sabihin mo sa iyong katabi, sigurado ka sa rapture day. So ngayon, kaya kailangan maunawaan mo ang awa at grasya at pabor. Ang awa po ay ito po, ang awa po ay ganito. Hindi natin natanggap yung dapat nating tanggapin. Dapat po tayo parusahan sa ating kasalanan. Subalit, sinalupo ng Panginoon. That is mercy. What is grace? So, hindi tayo karapat-dapat na pagpalain, pero inisip ng Diyos na tayo ay pagpalain. It is in the mind of God. Kaya ikaw at ako'y pinagpala dahil ito'y nasa isipan ng Diyos. I know what I think toward you. I think about your good future. Kaya kailangang iyo pong i-fortify, kailangang iyo pong patibayin ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. At mapapansin mo ang pagsama ng presensya ng Diyos sa iyong buhay sapagkat kaiba ang iyong pagsubok ngayon, kaiba ang krisis mo ngayon dahil hindi mo kayang lutasin. Ang aking pong patutuo ngayon ay yung dakilang gawa ng Diyos sa amin. 1992 po, nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, ako po ay masipag at pangarap po pong maging mayaman. Kaya po, sikap na po ako upang ako ay yumaman. Pero po, kumikita po ako noon ng aking pong negosyo ay fire protection. Sa kabila po akong kumikita, para po yung bulsa namin ay butas. Wala po kami naiipon. At napupunta lang po sa hospital sa pagpapagamot sa aking anak. At dumating po yung panahon na ang aking pong pangarap ay biglang gumuho, pati po yung aking mga nakapaligid sa aking mga kaibigan, mga mahal sa buhay, ay nawala po sila sa akin tabi. Hanggang dumating po yung nawala ng lahat sa amin at nangupahan kami ng maliit na bahay. Nung nangupahan po kami ng maliit na bahay, nag-aaway po kami ng ama ng aking anak dahil po wala na po kaming pera. Hanggang pong dumating sa akin yung panghihina na gusto ko na po magpakamatay. Pumunta po, nung gusto po magpakamatay, 12 o'clock in the evening, bumangon po ako na upang magpakamatay ako, pumunta po ako sa toilet. Nung pumunta po ako sa toilet, kinuha ko muna po yung anak ko, nilagay ko sa pinto ng toilet upang halikan ko na siya dahil magpapakamatay na ako, pero andun yung Bible. Nung pong pasok ko sa toilet, may dala po akong blade para laslasin ko na po yung impulso. Tapos po, ang nangyari po noon, nung maglalaslas na akong pulso, dahil wala po kami phone at hindi pa uso ang cellphone, meron pong beeper, easy call. So, meron pong nag-beep ng 12 o'clock na bala ko na po laslasin ng aking pulso. Sinabi po noon, yung sa beeper, God loves you, rejoice. Yun po yung nangyari doon. Then, yung pagpakamatay ko, na ano ko yung blade, naisip ko po, sino kaya to? Pero po nakalagay doon ang pangalan, Mao, M-A-O. Nag-isip po ako na nag-isip, akala ko po sino yun. Hanggang hindi po ako makatulog, nagulo yung isip ko, hindi na po ako nagpakamatay. Ang ginawa ko, Lord, sabi ko, pwede bang bigyan mo ko ng message kung sino talaga ito? Hindi ko po alam kung anong verse yun, hindi ko na po matandaan. Ang nabasa ko pong verse doon, Tagalog, pag ikaw ay sinusubok, magalak ka, mahal ka ng Diyos. Para pong yung beeper,
sa beeper, English. Tumpo sa Bible, Tagalog, parang iisa lang. Hanggang pong umabot yung 4 o'clock, 4:30. Hindi na po ako nakatulog. Bumaba ako para ala po kasi kaming phone eh. Nakitawag po ako ng phone mga 5 o'clock in the morning. Nung pong tumawag po ako, tinanong ko po yung mga sister ko, kung sila po yung nag-text sa akin. Sabi nila, hindi mo na-text yung beep. Hindi. Nung pong umakyat na ako, paakyat na, yung isip ko po, sino kaya tumawag? Sabi ko, sino kaya nag-beep sa akin? Kasi po nagulo di ako natuloy magpakamatay eh. Hanggang pong umakyat ako, yung beeper po nakapatong sa rep. Pagbukas ko po ng pinto, nag-beep uli. Binasa ko na naman. Ang sabi po doon sa beeper, I receive your message. Once you receive my message, please beep me. Para po yung sinasabi niya, kahit na sa beeper, parang naiintindihan ko. Ang ginawa ko po, pumasok uli ako sa toilet. Ay, hindi muna. Binalik ko muna yung anak ko doon sa kwarto. Then pumasok ako sa toilet. Sinara ko po yung pinto ng toilet. Tinas ko po yung kamay ko kasi ang pagkasabing, please beep me, para sa akin, tinas ko yung kamay ko. Tanong ko po, sabi ko, Ama, ikaw po ba yung nagsasalita? Ikaw po ba yung nagbibigay sa akin ng message? Kasi po hindi ko po naintindihan yun eh. Hanggang pong, kung ikaw po yun, sabi ko, pwede po ba magbigay ka ng sign? Ang ginawa po eh, yumanig po yung pinto. Lumundag po ako, natakot ako dahil po hindi ako sanay na makikita gano'n. Hanggang pumasok po ako sa kwarto, ninervous ako. Dahil nayanig yung pinto eh. Tapos hanggang dumating yung na dinatnan po ako ng Ebanghelyo 1994. Napangaralan po ako din. Ako'y tumanggap sa Panginoon. Yung pong magmula nung nakatanggap ako at nababaptize ako, uhaw po ako lagi sa salita ng Diyos. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Hello? Amen? Kaya nga unawain mo mabuti, dadalhin tayo sa imposible upang tayo ay humingi ng saklolo sa Diyos. Amen po ba? Kaya maganda po ang lahat ng nangyayari. Amen?
Laging tandaan mo po, kung tayo may problema, ang gagawin mo, magbigay ka ng maraming oras, hindi ka magsasalita, makikinig ka lang. Be still and know that He is God. Tayo kasi maraming alam, kaya tayo'y madaldal sa harapan ng Diyos. Ay bakit hindi ka makinig? Hello? If you will only hearken to my voice, I will destroy your enemy very quickly. Kung kayo lamang ay makikinig sa aking boses, mabilis kong wawasakin ang mga umaaway sa iyo. At yun po ay nasa salita ng Diyos. Ang good communicator po ay good listener. Ang maganda pong magsalita ay mahusay makinig. At kita ko sa inyong mga mata ang husay ng pakikinig. Kaya kayo nagkakaroon ng tibukin ng puso na ibigin ng Panginoon. Sa huling panahon po, hindi ang mayayamang simbahan ang may katiyakan ng kaligtasan, kundi ang mga mapagpakumbaba. Si D.L. Moody na itinaguri ang great evangelist of his time ay grade 5 lang naabot na pag-aaral. And because he is nobody, he depended on God fully and completely. Laging tandaan mo po, inaalis ang ating talino para ang Diyos ang makita at hindi tayo. Hello? Sa Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Nais kong inyong maunawaan na inihahanda ng Diyos ang dadagitin. At ikaw ay kabilang. At yung manunood sa telebisyon, makikinig sa broadcast sa radyo, at yung tatanggap ng CD o DVD. Amen, DVD. Sabi po dito, if you then be risen with Christ. Pansinin po natin, with Christ. Ano po ba ang ibig sabihin ng with? Kasama. Kaya kung atin pong papansinin, if you then be risen with Christ, seek those things which are above. So patunayan mong ikay kasama sa pagkabuhay ng Panginoon. Ano ang gagawin mo para patunayan at pagtibayin na ikaw ay kasama sa muling pagkabuhay ng Panginoon? Ang hinahanap mo ay yung mga bagay na nasa ibabaw. At ano yung mga bagay na nasa ibabaw? Where Christ seated on the right hand of God. Ano po yung nandun sa kanan ng Ama na kinaluluklukan ng anak? So sino ang nasa kanan? Si Jesus. Sino ang nasa kanan ng Ama? Si Jesus. At ano ang ginagawa ni Jesus na nasa kanan ng Ama? Ano ang ibinibigay sa iyo ni Jesus na nasa kanan ng Ama? Sa Psalm 16:11. Salita ng Diyos, katotohanan lamang. Thou wilt show me the path of life in thy presence. So, stronghold of God's presence. Kuta ng presensya ng Diyos. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Who is the person on the right hand of the Father? Jesus Christ. So, it is impossible to please God without faith. And what is faith? To give pleasure to God. So, how shall we give pleasure to God? By loving Jesus Christ. Amen po ba? Ang hinahangad lamang ng Ama ay ibigin ang kanyang anak. Sa John 14:8, kailangan makita po natin ang katotohanan sapagkat napakahalaga po nito. Sa John 14:8, ang sabi ron, Philip said, or Lord, show us the Father and it sufficeth us. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at ito ay sapat na sa amin. Ano po ang sabi ng Panginoon sa verse 9? Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? So pansinin po natin, ang Ama at ang Anak ay iisa. Amen po ba? Si Jesus at ang Ama ay iisa,
Pero hindi si Jesus lang ang Diyos. Ang Diyos po ay ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Hindi po isa ang Diyos. Ang Diyos po ay isa sa tatlong persona. Hindi po kapahayagan persona dahil ang Ama ay persona. Ang Anak ay persona. So the Father is a person, Jesus is a person, the Holy Spirit is a person. Kaya kailangang maunawa po natin ito at nais kong inyong mapagtibay sa inyong buhay kung bakit ikaw ay kasama sa Rapture Day, sa 16:8 ng John. Ulitin kong muli, you shall know the truth shall set you free. And when the Holy Spirit, dito po yung He ay Holy Spirit. And when the Holy Spirit is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. So what is sin? Verse 9. Of sin because they believe not on me. Ano ang kasalanan? Ang tao kapag hindi naniwala kay Jesus, siya ay nasa kasalanan. Hindi po yung pagsisinungaling ang kasalanan, kaya nagsisinungaling ang tao dahil hindi siya naniniwala kay Jesus. Kaya ang tao ay nagkakasala dahil hindi siya naniniwala kay Jesus. The stronghold of God's presence is believing in the Son. Hello? Praise God. Alam mo, kapag ikay naniwala kay Jesus, hindi ka po magsisinungaling. At kung makapagsinungaling man tayo, nagsisisi agad tayo. At humihingi agad tayo ng tawad. Sa verse 10, of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. So what is righteousness? So who is righteousness? Tingnan po natin sandali sa 2 Corinthians 5:21. Nais kong maunawaan mo, it is not our work that will make us righteous. No. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. It is not our righteous acts. Righteous act is the result of righteousness. Hello? Amen po ba? Yung paggawa ng matuwid ay bunga ng katuwiran na nasa atin na tinanggap natin kay Hesus Kristo. Praise God. And then sa Colossians 1:21. So dito napagtibay natin na wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. At wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng tao. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled, verse 22, in the body of His flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in His sights. Bakit daw tayo ay banal at hindi kayang mapintasan at hindi kayang mahatulan sa harapan ng Diyos? Because we are one with Jesus. Dahil po kay Jesus, lahat po'y dahil kay Jesus. Tayo tanggap ng Diyos dahil kay Jesus. Amen po ba? Kaya the breastplate of righteousness to protect our heart, to protect, maselan po itong dibdib. Dahil ito ang pinupuntirya ng mga archers, ang dibdib. Kaya kung papansinin po natin, it is not our righteousness, it is His. It is His righteousness. Ibalik natin sa 16:9 para makita naman natin yung pangatlo, sin, righteousness, and then judgment. John 16:9. At dito po ay napakahalagang ating maunawaan para ang ipagmamalaki natin ay si Jesus. Ang ibig magmalaki, ipagmalaki niya ay si Jesus, hindi ang kanyang kabutihang nagawa. Of sin because they believe not on me, verse 10. Of righteousness because I go to my Father and ye see me no more. Verse 11.
of judgment because the prince of this world is judged. Who is already judged? Satan, the devil, not us. Hello? We were saved. We were delivered. We were ransomed. We were redeemed. Purihin ng Panginoon. Tayo po'y tinubos. Tayo po'y binayaran. Kaya hindi tayo ang hahatulan. Kaya ang sabi ng Biblia, if anybody is in Christ, there is no condemnation for them who is in Christ. So ano ang paunlarin mo? Na ikaw ay laging na kay Kristo araw-araw. At sino ang mga na kay Kristo araw-araw? Those who has unrepentant attitude. Yung laging nagsisisi kapag nakagawa ng kaunting kasalanan. Kapag sa maliit na kasalanan, ikaw ay dagling nagsisisi, hindi lalaki ang kasalanan. Amen? Sapagkat ang maanyo sa iyo ay isang pag-uugali na hindi mo hahayaang ang kasalanan ay magpatuloy sa iyong buhay. Oh, hallelujah. So, the stronghold of the presence of God. Unawain mong mabuti. Ibalik natin sa Colossians 3:2. Binubuo ko po ang isang katotohanan na ikaw ay walang talo, na hindi ka magagapi ng sinumang puwersa ng kapangyarihan sa impyerno. Because the one who is building the church is Jesus Christ. And Jesus Christ said that the gates of hell cannot prevail against His church. Kaninong simbahan? Kanya. Set your affection on things above. Kaya kailangan pong ikay nahuhumaling sa mga bagay na nasa ibabaw. Hindi po ng building, kundi sa ikatlong langit. Amen? Ano ang naroon? Kung titingnan po natin, doon po ay naroon yung 24 elders. Nandun po yung 24 elders, yun pong lahi ni Abraham at yun pong 12 apostol. Wala po ron si Judas. Ewan kung nasan siya. Pero ang tiyak ko, ang 12 ay si Pablo, hindi rin si Matias. Kaya kung atin pong uunawain, kailangan po ang iyong hilig ay sa mga bagay doon sa third heaven. Ano po ang nandun? Araw at gabi, doon po ay nagdiriwang, doon po ang lahat ay nagpupuri, doon po ang lahat ay sumasamba sa kataas-taasang Diyos. Alam nyo, ikaw ay makakatulog pag alam mo ang katotohanan. Bakit mo katatakutan ang mga taong may balak ng masama sa iyo? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Yung mga taong may balak ng masama sa iyo, sila ang masisira ng kanilang balak sapagkat ikaw ay nagpapakalakas sa Diyos. Angels surround you. O purihin ng Panginoon. Set your affection on things above. Things, hindi singular. Mga bagay na nasa ikatlong langit, third heaven, not on things on the earth. So we are above only and never beneath. Tayo'y nasa ibabaw lamang at kailanman hindi tayo mapapailalim. Ikaw ay ulo at hindi buntot. At bakit ka ulo? Verse 3. For you are dead. Sabihin mo, I am dead. Sabihin mo, I am dead. And my life is hid with Christ in God. Hallelujah! So pansinin po natin, halimbawang ito ako. Ito ako. So ako ay patay na at ang buhay ko. So ang buhay ko ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. So nakikita niyo po ba ang susi na aking ginamit na kasangkapan para i-illustrate sa inyo ang katotohanan? Nakikita niyo ba ang susi? Ano ang nakikita ninyo? Kamay ko. So, ibig sabihin, nakatago sa dalawang palad ko yung susi. At ikaw, dahil ikay patay na, wala na ang kasalanan mo noon, wala na ang kamalian mo noon, wala na yung mga nagdaan, sapagkat ikaw ay bago nang nilikha at ang nakikita na ng buong impyerno ay si Jesus, kaya hindi ka malapitan. Ay baka gusto mong imbitahan ng mga demonyo. Alalahanin mo na ikay makasalanan. Hello? Huwag mong alalahanin ang nakaraan mong kasalanan. Huwag mo nang ipapatutuo yung nakaraan. Ang ipatutuo mo ay yung nangyari doon sa krus na ikaw ay iniligtas, na ikay tinubos, ikay binayaran ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang ipagmalaki mo na yung ginagawa sa iyo ng Panginoon na ikay nagigising tuwing umaga.
upang manalangin. Binibigyan niya ng tulog ang kanyang mga mahal. Hindi niya pinupuyat. Kaya pag merong kirot sa iyong katawan, ito po, 90% kapag may kirot na bigla shooting pain, ikaw po'y kinukulam. Gamitin mo ang dalawa mong daliri at hawakan mo yung bahagi at bunutin mo yung mga pandaraya ng kaaway at ipukol mo sa labas ng bintana, hawag sa kwarto. Bunutin mo sa pangalan ni Jesus at ibato mo sa labas ng iyong bahay at siya'y babalik sa mangkukulam 100-fold ang lupit. 100 doble ang lupit. Sabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi ka malalapitan ng impyerno kung hindi ka papayag. Kaya wag ka nang tumingin pa sa nakaraan. Walang kinabukasan sa nakaraan. Walang buhay sa nakaraan. Ang buhay ay nasa kasalukuyan. You are dead. And your life is hid with Christ in God. Si Kristo na ang nakikita ng Ama. Amen. Ngayon ang nakikita ng Ama ay si Kristo. Hindi kita ang ating mukha. Ang kita ng Ama ay ang kanyang anak sapagkat kayo at ako'y willing-willing sa Kanya. Amen po ba? Huwag mong kalilimutan na ikaw ay lalapatan ng Diyos ng mga gantimpala at pagpapala. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay sa kabila. Ano po ba ang rapture day? Kaya ito po'y 3 gabi at ito lamang ang panimula. Bukas sa 2nd wave, ipakikita ko, kaya kailangan kumpletuhin mo ito sapagkat itong 3 alon. Yung unang alon ay itutulak ng pangalawa at yung pangalawa itutulak ng pangatlo. Ang alam ko lamang na may 7 waves sa isang mga resort na ginawa. Pero ang alam ko ay 3 waves lang talaga. At doon lang sa 3 waves, ikaw po'y sapat na sapat ang pagpapala, biyaya at himala. Sa pangalawang gabi, pag-aaralan po natin ang account sa Matthew 24, sa Luke 21, at sa Mark 13. Pero ngayong unang gabi, nais kong maunawaan mo ang 3 pangkat ng magandang pag-uugali. 3 waves. Ang unang wave po ay beatitude. Beatitude. Isulat po ninyo sa Matthew 5, 3 to 12. And then ang pangalawa pong magandang pag-uugali ay ang fruit of the Spirit na nasa Galatians 5:22. At ang pangatlo pong pangkat ng magandang pag-uugali ay yung nasa 2 Peter chapter 1:5 to 11. Kaya kung ito po ay makikita mo sa iyong buhay at kailangan ito ay pag-ibayuhin mong makita sa iyong buhay. At paano makikita sa atin ang humility? Paano makikita sa atin ang love? So sa beatitude, ang una ay humility. Sa fruit of the Spirit, ang tanging bunga ay pag-ibig. At sa 2 Peter 1, ang perfectness, ang completeness, ang lacking nothing good, ay kapag ikaw ay nagmahal sa iyong kapatiran. Hello? Kaya mapapansin po natin na ito po ay kumpleto. Kaya nga kailangang makita sa atin ang katotohanan. Hindi katotohanan ang ating sinasabi lang, I love you, pero pag nakatalikod na chinichismis. I forgive you, pero pag nakatalikod na sinisiraan. Kailangan pong tayo magtagumpay. Tanungin mo ang iyong katabi, wala ka na bang sama ng loob sa iyong puso? Tanungin mo uli, sa pangalawang pagkakataon, ikaw ba'y nagpatawad na sa lahat ng taong nagkasala sa iyo? Susunod na tanong, hindi ka ba nang hinayang doon sa mga nawalang pera sa iyo? Hello? Huwag mo nang panghinayangan. Ito, tatanungin ko po kayo. Kung sakali bang ikay may dala
ng gatas at natapon. Iyo po bang kukunin yun at huhugasan mo yung dumi at yung matira iinumin mo? Hindi po. Kaya nga nais kong ipaunawa sa inyo, yung nakaraan ay tapos na po yun. At kapag laging inaalaala mo yung iyong kabiguan at ang hindi mo pagpapasya ng tama, ikaw po ay malulungkot. At kapag ikay nalungkot, ikaw po ay mag-aalinlangan sa katapatan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi tumutugon sa taong pabago-bago ang isip. Sabihin mo ngayon, hindi na ako magpapabago-bago ng isip. Ako'y naniniwala na ako ay kasama sa Rapture Day. Ako'y naniniwala na ako'y ulo at hindi buntot. Ako'y naniniwala na kailanman ay hindi ako malalagay sa ilalim sapagkat ako'y laging sa ibabaw lamang. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya ngayon, i-practice mo yung iyong pananampalataya. Magsanay kang idinadalangin mo yung mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Hello? Pwede po bang tayo magkasundo ron para bukas ay maintindihan mo lalo ang Rapture Day? Idalangin mo siya at sabihin mo, Panginoon, patayin mo po siya. Hindi ganun ang panalangin. Sabihin mo, Panginoon, pinatatawad ko po siya, iligtas mo po siya, at pag ganun ang panalangin mo, ang Diyos ay malulugod sa iyo sapagkat si Jesucristo ay dumating na tagapagligtas at hindi hukom. Amen po ba? Ang kanyang paghuhukom ay pag natapos na ang mga panahon. Kaya ang Diyos ay namimili ng mga lalaki at babae na kanyang pagkakatiwalaan, ang kanyang kaharian dito sa ibabaw ng lupa at pagkakatiwalaan niya ng lahat ng kayamanan. Kaya ikaw bukas ay malalaman mo kung ano yung mga kayamanang nasa iyo na at kailangang i-withdraw mo na. Hello? Pag alam mo yung yaman na nasa iyo, nadala ng Panginoong Hesukristo, magugulat ka. Magugulat ka sapagkat sa huling panahon, siya pumipili ng mga hinirang na kanyang gagamitin sa mahiwaga, sa mahimala, sa kahindik-hindik na kaparaanan. Beyond our talents, beyond our ability, beyond our knowledge. Ganyan po ang pagkilos na gagawin ng Diyos at ang atin lamang sasabihin, heto ako, Panginoon, gawin mo ang lahat ng himala na gusto mong gawin sa akin. Sabihin mo nga, heto ako, Panginoon. Gawin mo ang lahat ng himala na gusto mong gawin sa akin. Heto ang aking mga palad. Pagkatiwalaan mo ako ng lahat ng yaman mong itinakda. At lahat ito ay hindi hihinto sa aking mga palad. Ito'y dadaloy. Kaya dumaloy ang lahat ng iyong pagpapala sa aking kamay at sa aking buong buhay. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng... Ang lahat ay sumigaw ng Hallelujah! Lahat ay humiyaw kasama ko sa Rapture Day. Kaya banal na Espiritu, matapang kong sinabi ito sapagkat alam kong di mo ako pinababayaan kahit isang saglit. Sa iyo, Ama, ang lahat ng luwalhati at parangal sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan,
alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawaing ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.